Good day mga God's wonderful people! Ikaw man ay ka-baby boomer o ikaw man ay boom na millennial or Gen Z. Welcome sa aking vlog called 20 MD or 20-minute devotion. Ito po si Kuya Rene. And kung bago ka sa aking vlog or program, paki-like naman, share, and subscribe. Siyempre, mas masaya kung merong comment, di ba? Kung meron ka mga topic na gusto natin pag-usapan about the Bible, just comment mga ka-20 MD and God's wonderful people. So, 20 MD is a short Bible devotion na merong kakaibang twist. Minsan mamamasyal tayo, minsan kakain tayo, di ba? Dadaling ko kayo kung saan dyan, di ba? Doon, dyan. Let's go! Code name, Bukbok 007, mission, hanapin ang piso sa Tagaytay. Let's go, Mango! Kung kayo'y taga San Pablo or Alaminos, Laguna, ito ang shortcut to Tagaytay. Talisay Road in Batangas. 16 kilometers lang itong road na ito. Na 18 minutes drive lang. Pero ingat lang, may 14 hair clip curves ito at maraming blind curves. O ano, sama ka sa biyahe ko? Samahan mo ako maghanap ng piso. Teka, andito na pala ako. Sigurado ko dito yon, yan, yung mga benches na yan. Merong pool. Tapos merong, ayan, function hall. Tapos, eto, yung mga chairs na yan. Teka, wala naman kumakausap, walang tao. Kuya, nakita mo ba piso ko, kuya? Ma'am, nakita niyo po piso ko? Ay, eto, guys. Guys, ate, kuya, baka naman nakita niyo po yung piso ko. Sige na naman baka nakita niyo po. Eto, nako, nakakayaya yata magtanong dito para mga sparkle stars ng GMA to teka, sige. Guys, nakita niyo ba yung piso ko? Guys? Hello? Guys? Hi? Nako. O sige po, autograph na lang. Uwi na ako at mabuti pa makinig na lang doon sa short Bible devotion ni Kuya Rene entitled The Parable of the Lost Coin. The Parable of the Lost Coin. Luke 15 verses 8 to 10. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So, the title of our short devotion is The Parable of the Lost Coin. Ang talinaga ng nawawala sa labik. Yan. Doon sa nabasa natin kanina, binanggit doon merong isang babae na meron siyang 10 silver coins at nawawala yung isa. At pinagsikapan niyang hanapin ito. Binuksan niya, nagsindi siya ng ilawan or lampara at nagwalis-walis, baka mga nasa ilalim nga, di ba? Makita niya. At nung nakita na niya ito, talaga naman tinawag niya yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay at nag-celebrate sila, masayang-masaya sila. At meron ditong spiritual counterpart, sabi doon, yun daw isang lost soul na natagpuan, nagsisi sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos, maraming mga anghel ang nagse-celebrate, nakikigalak doon sa langit. So, tanong ko kayo, nawala na ba kayo ng coin? Halimbawa lang, nawalan kayo ng coin sa mall. Babalikan nyo pa ba ito? Baka hindi na. Pero tingnan natin yung context kasi nito, itong story. Siguro, yung pinaka-subject natin dito, ulit-ulit, yung subject natin dito is about dun sa lost o nawawala. Minsan naman kasi, di ba, masakit din naman talaga nawawala, hindi ba nakakapag-alala, nawalan ka ng mga importanteng mga IDs, nawalan ka ba ng wallet, nawalan ka ba ng cellphone, nawalan ka ba ng jowa, di ba? Sabi nga doon sa song, di ba? Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Kasi masakit yun di ba? Masakit yung mawala. Mahirap yun, di ba? So, tingnan natin, ano nga ba yung mga main points natin dito sa short devotion na ito. Una, yung nawawala, yung coin. Alam niyo yung coin na yon during their time, during the Bible time, mahalaga yung isang coin na yon. Yun ay equivalent sa minimum base wage.
isang araw na sweldo. Kung sa panahon natin ngayon, yung standard na minimum salary sa Manila is 570, I think, di ba? 570 pesos. At alam nyo, yung mga silver coin na ito na dito sa ating story, alam nyo, ginagawa yun parang quintas, no? Yung 10 na silver coins at isinasabit yan doon sa bride habang nagse-celebrate doon sa kasalan. So, na-imagine nyo ba? Para bang walang pinagkaiba yan doon sa kultura sa Batangas, di ba? Mga kung ano sinasabi dyan. Mga pera at meron pang mga land title, di ba? Doon ba yan nag-originate? Ayan. So, mahalaga makita natin dito yung coin na yon. Pero, kung nawawala naman yung coin, kahit gaano kalaki yung value nun, wala rin silbi. Dahil hindi mo naman magagamit, hindi mo rin mabibili, di ba? At ang dulot lang nun, mag-aalala lang yung may-ari, di ba? Sa paghahanap niya. At tingnan natin yung 9 na coins na remain doon sa babae. Para doon sa 9 coins na yun, wala na yung isang yan, parang baliwala na rin, di ba? Makita natin ganun. And alam nyo, higit na may mas mahalaga dito sa lost coin na ito. Yung representation ng lost coin na ito ay tinutukoy din doon sa lost soul. Naliligaw na tao na nahiwalay sa Diyos, nahiwalay sa fellowship ng mga anak ng Diyos, nahiwalay sa church. At sabi nga doon sa Matthew 16:26, what profits a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Kaya kahit nagmamayari ka ng maraming condominium, maraming mall, maraming bangko, etc., kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno, ito ay lost soul, wala ring silbi ito. Di ba? Walang value ito. Second point natin, ano nga ba yung dahilan for the lost coin? Mari naman yung may-ari, yung babae, possibly, baka siya ay negligent, di ba? Hindi niya masyadong inaayos kung saan niya ilalagay, saan niya itatabi yung mga gamit-gamit niya. And imagine nyo ba, kung ikaw, meron kayo na-handle na Bible study, sabihin natin, yung 10 coins na yon is equivalent, sabihin natin, meron kang 10 disciples na inaalagaan, bina-Bible study mo, at merong isa doon na medyo naliligaw, kumbaga napapariwara, at dapat ay lagi mo siyang bibisitahin, paaalalahanan, di ba? Lagi mo siya ipapag-pray para wag siya maging lost coin. Ayan. And second reason, makita natin, bakit for yung do sa lost coin na ito, maaring second reason is, no, napakahalaga po nito, sin. No? Generic name, sin. Kasi maraming kasalanan ngayon sa mundo na parang hindi pinapansin, hindi binabaliwala na lang at hindi nila kinikilala ito na isang kasalanan. At ang mga reasons dahil ito daw ay freedom of expression, ito ay freedom of choice. Kaya nga YOLO daw, di ba? Di ba? Makita natin, and as long as you feel good, gawin mo. Di ba? Paano yun kung makakasama na sa iyo yan, di ba? Hindi lang mapapahamak ang iyong katawan, ang iyong pag-iisip, kundi pati yung kaluluwa. So, sayang naman, di ba? And third point natin is the searching, yung paghahanap. Makita natin, talaga naman sinikap din naman ng babae na hanapin. Nagsindi siya ng lampara, no? Kasi wala pang mga LED lights, walang flashlight ng mga time na yun. Tapos nagwalis-walis siya dahil wala pa namang mga vacuum cleaner noon. At talagang hindi niya tinantanan hanggang mahanap niya. At nung nahanap niya, naku, wow naman, rejoicing, celebrate. Ayan, tinawag niya yung mga kapitbahay, mga kaibigan niya, nag-celebrate sila. Di ba? Napakasaya na, no? Sana ganun din. Pag alam naman natin, merong mga lost soul, maaring sa family natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Lord and Savior. Kaibigan natin, schoolmate natin, office mate natin, o kung sino man yan. Sana ganun din tayo katulad nitong babaeng ito. Talagang to the max naman talaga sinikap niya hanapin. Ganun din, sikapin natin na i-share yung gospel
the gospel of the Lord Jesus para makilala nila si Jesus at tanggapin din bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And tingnan nyo, yung spiritual nito, yung counterpart nito, yung implication nito, millions, billions of angels, let's say, na talaga nagre-rejoice, nakikigalak sa isang kaluluwa na naliligtas. And isipin nyo, kahit isang tao lang ma-share nyo, isang kaluluwa, ma-share nyo ng gospel sa isang araw, di ba? Na maliligtas. And what a joy makikita natin doon sa mga pamilya o mga anak ng Diyos and doon sa langit, doon sa mga anghel. Ngayon kaibigan, kung hindi mo pa natitiyak na ikaw ba'y natagpuan na, di ba? Ikaw ba'y hinahanap pa? Eh, napakaganda ng offer sa atin ng Diyos. Sabi ko sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." At yun lamang yung solusyon. Doon mo masusumpungan ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Doon mo masusumpungan ang buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesus lamang. Kung tatanggapin mo siya as your Lord and Savior. Kaya kaibigan, kung ito ang decision mo, kilalanin at tanggapin si Jesucristo sa buhay mo sa oras na ito, maaari kang sumunod sa isang panalangin ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Halika, manalangin tayo. Panginoong Hesus, kinikilala ko po, ako'y marumi, makasalanan, ako ay ligaw, ako ay lost soul. At sa oras na ito, kinikilala ko po na tanging ang inyong kamatayan doon sa krus ang makapagbabayad sa aking mga kasalanan at makapagkakaloob sa akin ang buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa buhay ko, sa puso ko, sa oras na ito, bilang aking Lord and Savior. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.